Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin na iyong habol tayo. November 30 to December 6, 2025. Tingnan natin yung energy mo. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa aking mga bagong pasok dyan. Siyempre, sa mga bagong pasok niya, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang sumako natin, all the details is in description below. Tandaan niyo palagi ha, vice versa, energy mo, energy na person mo, energy ng malapit sa puso mo. General reading tayo ha. Uulitin ko sa inyo, kung ayaw nyo at gusto nyo lang is positive reading, ang madinig nyo, hindi ito ang channel na para sa inyo. Kung ayaw nyo makarinig ng warning or sa tingin nyo this is a negative, this channel is hindi para sa inyo. Uulitin ko uli sa inyo. Nagsasalita ako dito o nagsasabi ako na mga warning sign or kung sa tingin nyo this is a negative, kayo na ang mag-thinking noon. Kung positive lang, hindi ako iyong gusto nyong reader, ha? Tatandaan nyo palagi na kapag walang warning, walang positivity in life. Hindi lahat ang hindi ang buhay is hindi palaging positive. Kailangan nyo ng konting warning para hindi kayo nai-scam or hindi kayo naloloko. Pero nasa inyo pa rin yun. Kung medyo talagang alam nyo sa sarili nyo na tama ginagawa nyo, hindi ko naman sinasabi na sundin nyo itong ating reading. No? Tsaka ang dami nyo energy sa mundong ito. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Uulitin ko, kung ayaw nyo na may mga warning sign or sa tingin nyo, this is a negative, this reading is not for you. Kung positive lang gustong marinig, hindi ito sa'yo, ha? Energy mo. Okay. Okay, energy mo this week. Well, nandito ka, maganda naman. Actually, maganda siya. Makakaramdam ka na, alam mo yung, makakaramdam ka ng, you feel success, ganyan, this week. Nandun yung, may mga sitwasyon na, may kasaganaan, ganyan. Yung saya mo, yung saya na mararamdaman mo, kikimkimin mo lang yun. Pero, it's more on happiness ka. Ganun, parang, oh, I feel lucky. Nandun ka sa point na yon this week ang nakikita ko sa'yo dito. Yan. May mga sitwasyon na parang you growth and learning. May mga aralin ka siguro o kaya mas makakapag-isip ka pa more to deal yourself para sa future o kaya para more to success your material o yung kaperahan mo, pwedeng ganun. No? Yung stability, yan ang nakikita ko sa'yo dito. Yes, stability, may mga good foundation situation, wealth, prosperity, ang nakita ko to. Kasaganaan kasi to eh. It's more on kasaganaan ang nakikita ko sa'yo dito. It's more on growth and it's more on this week is more, magiging very more on creative ka this week. Yeah, may mga kasiyahan ka na mararamdaman, may mga collaboration, may mga pakipag-usap, dealing this week. Yan. Magiging good yung foundation ng lahat sa family mo niyan, sa kasama mo sa trabaho, or into your connection. Yan. May mga iisipin ka rin na na parang may mga aaralin ka or mas more kang magiging active yung intellect mo this week. Yun na nakikita ko. Mas more kang magta-trust sa iyong intuition. Ano ang parating sa kanya? Pisces. Okay. Parating po sa kanya. Okay. Okay, parating sa iyo. Thank you. Okay. Parating sa iyo, andito ka sa sitwasyon mo na merong mga bagay kan
natatapusin this week. Yan. May mga sitwasyon ka na magkakaroon ka ng mga multitask, multiple priorities, yan. May mga pagtatapos o tatapusin mga sitwasyon, mga bagay o pangyayari, yun na nakikita ko sa'yo. May mga bagay din na uumpisahan ka sa nakikita ko sa'yo dito. And also parating, makaka-receive ka daw ng gift. Yan, makaka-receive ka ng gift or may magbibigay sa ng love or pagmamahal or ikaw or baliktad ha, ikaw magbibigay ng gift or magbibigay ka ng tulong with someone or pagmamahal with someone. Mas more ka daw magiging more on matured this week. Ang nakikita ko dito, kumbaga nahandun ka na sa point na hindi ka na kumbaga mature ka naman actually, mature ka naman this time, pero mas more on mature and understanding ka this week. Yan, may mga bagay na iiwas ka na lang, may mga bagay na iintindihin mo na lang, may mga bagay na hindi mo pag-aaksayahan ng panahon, ng oras, yung mga ganon, ng energy, yan. Nandun ka na sa point na yun, mas more ka na lang magpa-focus na to your harmony and peace situation. Gusto mo lang ng peace, ng pagkakaisa, nandun ka na sa point na yun. Magpo-focus ka lang sa iyong mga manifestation and sa mga desire in life. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. And then also may nakikita rin ako, there's a new horizon na happen. May nakita rin ako na travel, siguro by the 8 days, 8 weeks, 8 months, or by the next year of August, pwedeng may mga nagtithinking about traveling, malayo man o malapit siya, may mga ganun sitwasyon. Ano dapat iwasan ni Pisces? Okay. Okay, dapat mong iwasan siguro yung overthinking. Tsaka yung kung medyo kulang ka sa tulog paminsan-minsan, magbawi ka. Kasi isa yun sa makakaano sa iyo makaka-drain ng energy, ganyan, hindi ka maka-focus. No, iwasan mo rin yung ma-pressure ka, tsaka yung magkaroon ka ng limitasyon sa sarili mo. Ganyan. Na halimbawa, ang sinasabi ko limitation kasi halimbawa, may mga bagay ka pa na gusto mong pag-aralan, may mga bagay ka pa na, nasa mata ko. May mga bagay pa na gusto mong alamin, di ba? May mga bagay ka na gusto na nagkakaroon ka ng interest, di ba? Yun ang focusan mo siya, no? Yun ang nakita ko dito. And also iwasan mo yung hindi mo pag-isipang maigi, pag-aralan o alamin o siyasatin yung mga bagay-bagay bago ka magdesisyon or bago ka mag-aksyon or bago ka magsalita, ganyan. Isipin mo muna, okay ba yung the way you talk, the way you decide, ganyan, okay ba yun? Makakagood ba? Isipin mo rin siya maigi, no? And then also, ang nakikita ko rin dito is, isa rin yung, yung hindi ka rin maging totoo sa sarili mo in a way na alam mo sa sarili mo tama, yun. Halimbawa, yung mag-doubt ka, isa yun sa mag-doubt ka, yung mawalan ka ng clarity sa mga bagay-bagay, yung ma-out of balance o ma-imbalance ka sa mga sitwasyon, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Iwasan yung mga stress, anxiety, depression, pag-aalala, yan, overthinking, yung mga tao na yun, lack of idea, lack of opportunity, lack of energy. Tsaka yung mga tao na mahilig mang-insulto or ikaw mang-insulto, vice versa natin, no? Yan, iwasan mo yung hindi mo rin depensa. Pag alam mong tama ka, depensahan mo yung sarili mo, di ba? And, tsaka syempre, iwasan mo rin yung mga tao na paranoid or paniniwalaan ka nila sa mga mali nila. Or being you, ikaw na lang din sa sarili mo, yung ma-paranoid ka sa mga bagay-bagay na hindi mo naiisip na may point naman pala siya. Yung mga ganun sitwasyon. Pag-isipan muna, no, bago magsalita. Yan, iwasan mo yung mga ganun. Tsaka yung mga taong rude or bastos o wala sa katuwiran or sa sarili mo na lang din, ano mo na lang din, apply mo na lang din para, di ba, mas maganda na i-apply din natin sa sarili natin yun. Yun, yung mga sarcastic person, yan, mga na yan, no? Tsaka yung mga bagay na
na itama mo yung mga, kung may mga mali, itama mo, ganun. Pero nasa sayo pa yun, nasa sayo yun kung kung paano yung way mo para ayusin yung mga bagay-bagay, i-correct or action na yung mga bagay, diba? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta po this week? Okay. Ano, iba dito, ano to? Pwedeng kapatid. Yan. So, iba dito, pwedeng kapatid. Kasi may cups din tayo eh. Pwede rin, may lovers din. Okay, kung kayo is this week, ang nakikita ko kasi dito when it comes to a love, may tao na may tao ay ba dito kasama to sa trabaho? May tao dito na magkakaroon ka ng konting sadness sa kanya. Hindi ko alam mo, baka may sadness siya tapos malalaman mo parang ganun. O kaya naman either magkakaroon ka ng information or makikipag-communicate itong tao na to. Pwedeng karelasyon mo kung LDR kayo, di ba? Pwedeng ganun. Magkakaroon ng konting lungkot dito. Hindi ko alam why. Pero may lungkot ka raw na mararamdaman. Pwedeng siya sa'yo, may lungkot siyang maramdaman sa'yo. Yun. Siguro nandun yung point na maaring hindi mo siya aayunan or hindi mo siya papansinin or hindi mo siya maiintindihan or vice versa, hindi kanya maintindihan. Basta vice versahin mo O kaya nandun yung part na meron. Halimbawa, sa iba may hihilingin ako sa'yo, ganyan-ganyan, pero hindi mo siya pagbibigyan. Pwedeng ganun. Pwedeng yung pag-iintindi lang. Yun. Magkakaroon ng konting lungkot. Yun nakikita ko. Maaring magkakaroon siya na ano ba to? Ano sa Tagalog nito? Yung self-delusion, yung yung maling akala. Yan. Magkakaroon siya ng maling akala. Or pwedeng ikaw to magkakaroon ka ng maling akala sa kanya. Sa taong mahal mo. Yan. So magkakahiwalay dito, baka ma-disappoint ka sa kanya. O kaya may tao na makilala mo o kaya matagal mo nakilala, ma-disappoint ka sa kanya. Pwedeng ganun. Sa iba, yun. Ipasok mo sa'yo. Basta magkakaroon ng mga ganong sitwasyon. Tingnan natin ang iyong money. Pisces. Money niya this week. Ano po ito? This week? Bakit? Okay, this week. Pagdating sa money mo, money or trabaho ganyan. Kasi siyempre related din yung trabaho sa money. Pagdating sa money mo, nakikita ko sa'yo dito, medyo makakaramdam ka ng pain or frustration. Ganyan, sa nakikita ko dito sa'yo. Makakaramdam ka dun. Medyo, ang pera mo kasi hindi patag. Ganyan. Siguro, kasi wala ka pang sahod. o kaya may mga bagay o may mga gusto kang bilhin na hindi mo pa siya mabibili. Pwedeng ganun. Sa nakikita ko dito, halimbawa may ninanais ka. Diba gusto kong bilhin itong iPhone o gusto kong bilhin to. Ganyan. Maaring kulang pa yung budget mo, tapos hindi mo pa siya mabibili yun, mga gano'n. Kaya medyo na-frustrate ka. O kaya naman sa trabaho mo, medyo busy kasi December na talaga, di ba? Kaya medyo may mga frustration talaga para makakaramdam ka ng gano'n. Pagod, hirap, sakit. Yan, masakit ang katawan, masakit ang buto-buto, masakit ang paa, mga gano'ng sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Sa iba sa inyo kasi magiging kayo it's more on overactive when it comes sa trabaho mo. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, another message siyempre sa pera mo, it's more on
it's more on balancing yung nakikita ko sa'yo this week. Pero, after a month, after 1 week, or after 1 month, or by the next year, for the first month ata, parang gano'n ang nakikita ko dito, there's a good news coming pagdating sa pera mo. Ibig sabihin, there's an abundance na makakamit. Kasi nga December, baka yung nag-busy-busy kayo, makakamit mo na talaga siya. Yun ang nakikita ko. There's an overflowing of emotions of happiness and fulfillment na darating sa'yo. Yan, kumbaga, handun na rin. Siyempre, it's beginning, ganyan. Handun rin yung gratification when it comes sa lahat, no? Kasi may happiness and achievement ako nakikita pagdating sa pera mo. Another message, sa iba sa inyo, makakaramdam kayo ng pagiging moody. Hindi ko alam siguro lalo na kung panggabi kayo, o kaya naman pag may nararamdaman ka sakit ng ulo, sakit ng paa, sakit ng kalamnan, magiging moody ka talaga. Diba? Parang hindi mo maitimpla yung sarili mo, ganyan. And then also, hindi ko lang rin alam kung ikaw ito or someone may magtatampo o may pagtatampo. May tao na magiging exaggerated or magiging over-emotional. May tao na, saan dito niya siya? May mag-apology sa'yo, no? May tao na magiging narcissist, or there's a person na narcissist. Ayan, may mga insecure or kawalan ng tibay, or may insecure sa'yo, pwedeng ganun, or ikaw may insecure, parang may inis, ganyan. May tao na mapangling lang, or hindi, ano ba to? Mapangling lang, tsaka hindi siya totoo Actually, siguro they pretending, parang ganun nakikita ko sa kanya. Ingat ka na lang. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Tsaka huwag ka magpa-apekto. Yun ang pinaka-the best sa lahat. If ever na hindi ikaw ito i-save mo na lang yung energy mo. Advice. Ay, baliktad. Ano ba yun? Ano yun, ate? Gulat din ako no? May makipag-communicate sa'yo. Ikaw ang makikipag-communicate or someone is makipag-communicate. Yun ang nakikita ko dito. Either magulang, ito, or kapatid. May makikipag-communicate sa'yo. Pwedeng anak din, ikaw vice versa may makipag-communicate siya sa'yo kasi parang there's a dealing situation or may mga mapag-uusapan kayo related sa money, ganyan. Either may mga dealing or mag-share ka or siya mag-share sa'yo, or sa iba dito is there's a partnership ka na na siguro may mga partnership. Pwedeng itong tao na to, kaibigan mo siya o karelasyon mo siya, partnership mo sa business mo, pwedeng ganun, or sa may mga trabaho naman dyan, siguro nahandun yung situation na there's a mother figure na makikipag-collab sa'yo, pwedeng ganun, magkakaroon kayo ng pagtuturuan, pwedeng ganun, or collab, ganyan, o kaya magiging partner mo siya when it comes to your work, o kaya siya yung body mo, pwedeng ganun, 1, 2, o 3, 4. Yun ang nakikita ko, ay 2, 3, 4 na person. So, iba dito 5 to, or 2 to 5, ganyan. And then, okay, when it comes to advice. Ay, sa iba dito, meron daw kayong maaalala. Parang nandun ka sa point na you were reminiscing the past na mga nakasama mo sa trabaho mo, o kaya o yung naging mga taong naging mahalaga sa buhay mo. Yan, may mga marireminizing ka daw sa nakaraan. Yun. When it comes to advice is you need to take care of yourself, no? Mga bagay na kailangan mo ring alalahanin para mas maging stable ka sa sarili mo or sa health mo, ang sinasabi dito. Alam ko naman na healthy ka naman, pero syempre, ingat ka pa rin, And then, syempre, always think to the future, and then, huwag kang may stagnant. Kung may mga bagay na nakaraan is you need to leave it.
tsaka be more on matured, syempre. Yung mga unfinished business, kailangan na ring tapusin. And then also, sa nakita ko rin dito, it's more on make a plan, more creative, and forward ka lang daw sa mga plano mo to growth. Kumbaga, make a progress, take it action, and explore. Yun ang sinasabi dito. Arigatou namaste, God bless.